The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Tuloy natin yung kwento ni David. Kasama ng kanyang 600 na mga tauhan. Kahapon, pagkwentuhan natin, hindi niya pinatay si King Saul kahit meron siyang pagkakataon. Ang nangyari po, hindi na siya hinanting na itong si Haring Saul. Naging mercenaryo po sila. Itong si David sa 600 men niya, yung assassin for hire ba. Okay, so hindi po kasi siya pwede na bumalik sa serbisyo kay Haring Saul kasi baka matrigger na naman ipapatay siya. So naging mercenaryo siya. At one time pauwi sila galing sa isang aktibidades, okay? Pag uwi nila ron sa Ziklag kung saan nakatira si David at 600 men niya, pati mga asawa, anak, okay, nagulat sila dahil ni-raid po ng mga kalaban yung lugar nila ng mga Amalekites. Sinunog po yung buong village. Kinuha lahat, bata, matanda, pati aso ni David kinuha. Pero wala pong pinatay. Yun naman ang maganda. Walang pinatay kahit isa. Kinuha lang at dinala ron sa lugar ng mga Amalekites. Pagdating nila David at sa kanyang 600 men, nakita nila tupok sa apoy ang buong village. Lahat ng mga anak, apo, okay, asawa, wala lahat. Ano nangyari? Umiyak silang lahat. Until, sabi din sa Biblia, until they have no more strength left to weep. Nangyari na po ba yun? May pagkakataon po bang napanghinaan tayo ng loob? Alam niyo po yun? At bilang tao, tayo po ay maraming pinagdadaanan dito sa lupa. Pero ito po yung talagang wala na silang maiiyak. Yung hikbi na lang sa sobrang lungkot at sa sobrang galit din sa mga Amalekites. Lahat sila distress, pero itong mga tao niya 600 men, sabi sa 1 Samuel, ang solusyon, patayin si David. Okay, so ang weird, ano? They thought of stoning him. Kasi nga po, lahat galit, asar, gustong may mapatay. Ang solusyon ng mga tauhan niya, maghanap na masisisi, maghanap na magagantihan. At mapagdiskitahan nila, ikaw ang leader namin, David, dinala mo kami sa posisyon na to, patayin ka na lang namin. Pero this is what separates David from these men. Kaya nga po, 3,000 years ago pa nangyari to. Hanggang ngayon, pinaguhugutan pa rin natin ng wisdom ang buhay ng tao na to. This is what separates him from the rest of the leaders. Ito po ang sabi sa 1 Samuel 36, but David found strength in the Lord his God. Humugot daw po ng lakas si David sa kalagitnaan ng sobra at matinding kalungkutan, pagpipighati, galit, halong-halong emosyon. Alam niya kung kailan mag-pause and pray. Alam niya na hindi dapat manaig yung emosyon. Katulad na itong 600 men niya, ang solusyon, patayin siya. Si David, pause and pray. Pinatawag niya ang kanyang priest at they consulted the Lord. Sa Diyos po siya humugot ng lakas. Habang ang mga tauhan niya, iba ang solusyon. Kaya siguro, nagsulat din si David ng isang salmo. Yun ang verse natin. Pakita mo, Seth. Mga awit, 121 verses 1 to 2. Sabi dito, doon sa mga burol ako'y napatingin, saklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong, kay Yahweh magmumula. Sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Napakagandang tula at aawitin po ito nung ito'y sinulat ni David. Sabi niya, saan manggagaling yung saklolo ko? Sampa, kay Yahweh. Ngayon, malakas ba Yahweh mo? Well, siya lang naman ang lumikha ng langit at lupa. Siya lang naman lumikha ng lahat na nag-i-exist. So, kung ganun kalaki po yung pananaw natin sa Panginoon, ganun liliit yung problema. Madalas po kasi, mas pinalalaki natin yung problema kaysa sa Diyos natin. Minsan yung Diyos natin, ang liit-liit ng tingin natin, kapamulsa, nasa bulsa natin. Kaya pag dumating ang report, stage 3 cancer. Paano kung tutulungan ng Diyos ko? Ang liit-liit niya. Mali po. The more we worship and glorify and magnify God for who He is, the more po yung problema natin, kaya to ng Diyos ko. Kung nalikha nga niya yung langit at lupa, how much more itong problema ko. Fast forward po, hinabol nila yung mga Amalekites, nabawi nila lahat. Wala ni isang namatay, nabawi lahat, mula anak, asawa, mga lolo't lola, nabawi po lahat. Yan po ang nangyari kapag tayo nagtitiwala sa ating Diyos. Again, mga awit, 121 verses 1 to 2, doon sa mga burol ako'y napatingin, saklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Panginoong Jesus, maraming salamat sa buhay ni David. Habang ang lahat mayroong worldly solution, habang ang lahat may mga sariling diskarte,
Lord, wag naman sana mangyari sa amin to, pero Lord, kung mangyari man na meron kaming matinding dagok na pagdadaanan, gayahin namin si David. Sa iyo kami huhugot unang-una ng lakas. Sa iyo kami magdarasal, i-glorify ka, i-worship ka namin, i-magnify ka namin for who you are. Lord, wag ka namin gawing spare tire na pagka-flat na, saka ka lang namin hahanapin. Wag ka namin gawing ATM na kailangan lang mag-withdraw, kaya ka namin lalapitan. Lord, ilayo mo kami sa mga ganong diskarte. Ikaw ang una naming solusyon sa lahat ng aming problema. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong daily bread, your daily dose of inspiration.